Ang taong gipit ay sa patalim kumakapit. Pero wag na wag nating hayaang manipulahin tayo dahil lang sa may kailangan tayo sa isang tao. Miss May, hindi ko ugali ang manira ng pamilyadong tao. Ngunit dahil sa kagipitan, napilitan akong pumatol sa lalaking hindi ko dapat pinapatulan. Ako si Tessa Madrigal at ito ang kwentong nais kong ibahagi. Matagal nang patay ang ama ko. Ang ina ko naman ay hindi makapagtrabaho dahil may malubhang sakit, kaya ako ang kumakayod para sa aming dalawa. Nag-aaral ako sa umaga at sa gabi naman ay nagtatrabaho ako sa bar. Hindi naman ako nakikilala dahil mabigat at makapalang make-up na nilalagay ko gabi-gabi. Isang araw, nakilala ko si Jones. Ang lalaki na kung makatingin sa akin ay malagkit at may pagnanasa. Kinausap niya ako at nakipag-deal. Gusto niyang bigyan ako ng pera araw-araw, kapalit ang pakikipagtalik sa kanya kung kailan niya gusto. Noong una ay hindi ako pumayag dahil hindi ko naman siya gaanong kilala. Ngunit dahil paulit-ulit na ang pag-aalok niya sa akin ay pumayag na rin ako. Dahil sa pakikipag-deal ko sa kanya, may iilan na parte ng buhay niya na aking nalalaman. Yun ay ang pagiging biyudo niya matapos maaksidente ang kanyang asawa. Nasa 46 na taong gulang siya at hindi ganoon katanda. Habang ako naman ay nasa 20, kaya hindi halatang tingnan na matanda siya sa akin kapag kami magkasama sa bar dahil hindi naman siya matandang tingnan. Naging routine din namin ang pamamasyal sa malalayong lugar kapag pareho kaming may bakanting oras. Lagi naming iniiwasan na makitang malapit lang sa amin dahil ayaw naming magka-issue pa. Isang araw, dinala niya ako sa kanyang bahay. Kampante siya dahil wala ang kanyang anak dahil pinagbakasyon niya ito. Minsan ay natatakot ako sa tuwing sumasagi sa isip ko na baka mumultuhin kami ng asawa niya dahil sa pinagagagawa namin. Lalo pat nasa bahay nila ako. Baka ano bang kailangan mo ngayon? Marami ka bang bayarin sa eskwelahan? Kinilabutan ako sa kamay na humahaplos sa aking binti. Unti-unting lumalakbay ang kamay niya sa kung saan-saan. Kailangan ko ng 5,000, Jones. May uniforme at mga proyekto akong dapat bayaran. Hindi ko maiwasan na mapaungol. Lalo na nang maramdaman ko na unti-unting tumitigas ang pagkalalaki niya. Habang ako nakaupo sa kandungan niya. Nakaharap ako sa kanya, kaya naman kitang-kita ko kung paano namumungay ang mga mata niya at tila ba uhaw na uhaw. Kung ganun ay, pasahin mo ako, Tessa. Sabi pa niya, at sa kamarahan na hinahalika ng aking leeg. Hindi ko na napigilan ang sarili at tuluyan ang sumabay sa bawat galaw niya. Aaminin ko, magaling si Jones. Kaya kapag ginagalaw niya talaga ako, ay hindi ako makakatanggi dahil parang nauuna na akong dalhin ito sa langit. Pagkatapos ng mangyayari sa amin ay kaagad akong nawala ng lakas at nakatulog. Nagising na lamang ako dahil sa malakas na sigaw. Dad, paano mo nagawa kay mami to? Ilang taon lang nawala si mami. Pero ano to? Humanap ka kaagad ng ipapalit sa kanya? Akala ko ba mahal mo si mami, Dad? Mabilis akong napamulat sa narinig. Nang mapagtanto na wala pa akong damit, ay ginawa ko munang pantakip ang kumot at saka humarap kay Jones at sa anak niya. Percy, mahal ko ang mama mo. Oo, pero matagal na siyang wala. Si Tessa, iba siya. Siya ang nagpapasiya sa akin. Ang bababay niyo, Dad. Hindi ka na nahiya at sa bahay mo pa talaga dinala. Kaya pala pinayagan mo kami magbakasyon dahil may plano kang ganito. Hindi to plinano ng ama mo, Percy. Pinagbakasyon ka niya dahil ayaw niyang lagi ka lang nakakulong sa bahay. Manahimik ka. Isa kang malandi. Kung hindi dahil sa paglalandi mo, hindi ka papatulan ni Papa. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang lumayo ka na. Pinagparausan ka lang ni Papa. Hindi ka niya mahal. Alam ko, yan nga ang sitwasyon namin. Parausan lang ako. Bayaran.
Gusto kong isigaw, ngunit hindi ko magawa. Natamemi ako sa sinabi niya. Parang tagos hanggang buto. Percy, tama na yan. Sumusobra ka na. Hindi tamang sasagot-sagot ka sa matanda sa'yo. Pagtatanggol pa ni Jones sa akin. Tatanong tama, Dad. Ang hayaan ka makapaglampungan sa babaeng yan. Dad, hindi ikaw ang tama rito, kundi ako. Nanlaki ang mata ko ng akmang pagbubuhatan niya ng kamay ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya magawa yun, ay mabilis akong tumayo at tumakbo para humarang. Hindi na iniisip pa ako'y hubot-hubad. Ang malutong na sampal ay sa akin bumagsak. Nanlaki naman ang mata niya sa gulat. Tessa, hindi ko sinasadya. Bakit ka ba humarang? Hindi mo dapat ginawa to. Parang maamong tuta na hinihimas niya ang pisngi ko na kanyang sinampal. Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa anak mo at hindi sa akin, Jones. Mas nasaktan mo siya, hindi ako. Kalmadong sabi ko at saka iwinaksi ang kamay niya. Anong ibig mong sabihin? Tessa, pinaglalaban kita. Hindi ka ba masaya? Pero hindi ito ang dapat mong gawin, Jones. Hindi mo dapat sinasaktan ang anak mo dahil lang sa akin. Tama naman si Percy. Isa lang akong parausan mo. No, hindi. Gusto kita, Tessa. Kaya ako ginagawa para sa'yo. Napailing ako. Kahit pa gusto ko rin siya, ay ayaw kong konsentihin pa siya. Hindi na ikaw to, Jones. Mali nang ginagawa mo. Dapat mas inuuna mong anak mo kaysa sa akin. Kesa manatili kang ganito, mas mabuti pang itigil na natin to. Hindi ako papayag, Tessa. Kailangan mo ko, di ba? Marami ka pang bayarin sa eskwelahan mo. Kailangan mo ko, hindi mo ko iiwan. Kaya ko, Jones. Pwede na akong maghanap buhay ng maayos. Hindi na ako menor de edad. At marami na rin akong oras para magtrabaho ng marangal. Hindi mo ko pwedeng manipulahin, Jones, dahil lang sa may pera ka. Kahit nanginginig ang tuhod, ay nagawa kong magbihis ng maayos at saka humarap sa anak niya. Ang mga mata niya ay tila may namumuong luha na para bang pinipigilan lang. Pasensya na, Percy. Mabait na tao ang ama mo. Sana'y mapatawad mo siya. Ako rin ay humihingi ng tawad dahil sa pagkakamali ko. Patawad, Percy. Hindi siya umimik, kaya nginitian ko na lamang siya. Muli kong tiningnan si Jones at bumuntong hininga. Huwag mong pababayaan ang anak mo, Jones. Pahalagahan mo bago ka pa mahuli sa lahat at magsisi. Tuluyan ko ng linisan ang lugar. Umuwi ako sa amin at saka naman inasikaso ang nanay ko. Hindi na ako muling bumalik pa kila Jones. Hindi na kami ulit nagkita. Ipinagpasalamat ko na lamang at walang lumabas na isyu tungkol sa amin ni Jones dahil wala pa naman alam si nanay sa mga pinagagagawa ko. Nakahanap din ako ng trabaho sa palengke. Nakapasok ako bilang isang kahera ng sari-sari store kaya natustusan ko ang pangangailangan namin. Hindi man kalakihan ng sweldo ay sapat na para makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Anak, may naghahanap sa'yo. Habang nasa kusina ako, ay rinig ko ang sigaw ni nanay mula sa labas. Hindi ko maiwasan na magtaka dahil wala naman akong inaasahan na bisita. Sino raw po, ma? Teka lang, pakihintay. Tatapusin ko lang ho itong niluluto ko. Nataranta naman akong pinatay ang apoy at saka lumabas. Hindi na iniisip kung ano man ang aking hitsura. Ma, sino raw ang Percy? Bakit ka nandito? Paano ka nakapunta rito? Hindi ko inaasahan na makita si Percy. Nagtaka rin ako kung paano siya nakarating sa amin dahil hindi ko naman nasabi sa kanya ang address ko. Hay ate, maaari ba kitang makausap? Nanibago naman ako sa inakto niya. Kahit nagtataka, ay pumayag naman ako. Pinapasok ko siya sa bahay at pinaupo sa kawayan na upuan. Dahil may damit pa si nanay na isasampay, ay nanatili ito sa labas.
Anong gusto mong pag-usapan natin? Si Dad. Si Jones? Bakit? Anong nangyari kay Jones? Sinasaktan ka ba niya? Pinagbubuhatan ng kamay? Gusto mo bang isumbong natin sa pulis? Nataranta ako. Kinuha ko agad ang aking cellphone at handa na sanang tumawag ng pulis nang bigla siyang magsalita. Kailangan ka niya, ate. Kailangan ka ni Dad. Naguluhan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Anong ibig mong sabihin, Percy? Wala na kami ng dad mo. Matagal ko nang tinigil ang lahat. Alam ko, ate. Kaya nakikiusap ako na kausapin mo si Papa. Kasi nung iniwan mo siya at iniwasan, lagi na siyang tulala. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Hindi niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero mas masakit para sa akin ang makita siyang ganun, ate. Nagsimula siyang umiyak. Kaya naman iyakap ko para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Gustong gusto ka ni Dad, ate. Mahal ka na yata niya. Lumayo siya sa akin. Kaya naman nagkaroon ako ng tsansa na tingnan siya sa kanyang mata. Hindi, para usan lang niya ako, Percy. Ang mami mo ang mahal niya, Percy. Hindi, ate. Kasama ko si Dad nung nawala si Mami. Pero hindi siya ganun. Yes, nalungkot si Dad sa pagkawala ni Mami. Pero iba ngayon, ate. Ikaw ang laging bukang bibig niya. Kahit pa gusto niya ako, hindi pa rin pwede, Percy. Mali, dahil may asawa pa rin siya. At saka, akala ko ba hindi mo ako gusto? Oo, noong una. Pero nung pinagtanggol mo ako kay Dad, doon ko napagtanto na hindi ka pala ganun kasama gaya ng iniisip ko. Na hindi lang pala perang habol mo at may malasakit ka pa rin sa kapwa. Parang may humaplos naman sa puso ko dahil sa kanyang sinabi. Ibig bang sabihin yan, papayagan mo kami ng dad mo na magkaroon ng relasyon? Dahan-dahan siyang tumango at saka ngumiti. Oo, para sa kasiyahan ni Papa. At saka, mabait ka naman. Kaya paniguradong hindi mo kami pababayaan ni Papa. Panigurado rin namang maiintindihan ni Mami kapag nagkaroon si Papa ng bago. Naluluha kong niyakap si Percy sa tuwa. Nagpaalam ako kay Mama na umalis sandali at sinamahan si Percy sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay ay nagpaalam naman siya na papasok sa kwarto niya. At ako na raw ang bahala sa ama niya, kaya dumiretso ako sa kwarto ni Jones. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi ko mapigilan na malungkot nang makita siyang nakatulala habang nakatingin sa bintana. Tila malayo ang iniisip niya dahil hindi man lang niya napansin ang pagpasok ko. Jones! Mahinang tawag ko. Dahan-dahan naman siyang lumingon sa pwesto ko at nang makita niya ako ay nanlaki ang mata niya. Kinusot-kusot pa ang mata para masigurado kung ako ba ang nasa harapan niya. Tessa, ikaw ba talaga yan? Mabilis siyang tumayo at saka lumapit sa akin at dinamba ko ng yakap. Sa higpit ay para na akong masasakal. Ngunit tiniis ko na lang dahil alam ko naman na nangungulila rin siya. Miss na miss mo talaga ako, no? Pabiro kong sabi at saka kumalas sa yakap. Hindi siya umimik. Bagkus, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at saka marahan o siniil ng halik na agad ko namang tinugunan. Totoo ka? Bumalik na ang Tessa ko? Bumalik ka na? Sabi niya pagkatapos putuli ng halik. Naghahabol pa siya ng hininga. Oo, nag-usap kami ni Percy. Sabi niya parang baliw ko na raw dito dahil miss na miss mo na ako. Pagbibiro ko pa. Walang pasabi naman niya akong binuhat at saka pinatong sa mesa. Hindi naman ako protesta dahil hinalikan niya akong muli bago niya pinagparte ang aking hita at pumuwesto sa gitna. Miss na kita. Alam mo bang parang mababaliw na ako kaiisip sa'yo? Kung kumusta ka na, kung sino ang kasama mo. Patawad sa nagawa ko nung nakaraan. Lubos ko yung pinagsisisihan.
Miss na rin naman kita. Huwag ka mag-alala. Boto na sa akin si Percy. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari na hindi maganda. Isipin na lang natin ay ang ngayon at bukas. Napatigil siya sa paghalik at saka lumayo ng kaunti at saka tumingin sa akin. Totoo ba yung sinasabi mo? Ngumiti ako at saka tumango. Ang naguguluhan niyang ekspresyon ay bigla namang nagbago at napalitan ng ngisi. Alam ko na agad ang ngising yon. Napakapit ako sa balikat niya nang bigla na lamang niyang pinasok ang sa kanya ng walang pasabi. Hindi ko napansin na wala na pala siyang saplot dahil masyado akong tutok sa ginagawa niyang paghalik sa bato ko kanina. Hindi naman siya nakinig. Imbes, binuhat niya ako at dinala sa kama. Nang ilapag niya ako sa kama, ay tuluyan naman naming narating ang rurok ng tagumpay. Natatawa ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa relasyon naming dalawa ni Jones. Dahil nagsimula lang naman kami sa pagiging parausan. Parausan niya lang ako noon. Pero ngayon, hindi ko akalain na pareho kaming mahuhulog sa isa't isa at mababaliw. Ipinagpasalamat ko na lamang at tanggap na kami ng kanyang anak at maging mga tao sa aming lugar ay ganun din. Binisita rin namin ang puntod ng kanyang yumaong asawa kasama si Percy. Ngayon, hindi na tungkol sa pera kaya nagsasama kaming dalawa, kundi dahil sa pagmamahal na nabuo noong panahon na parang laro pa ang namamagitan sa aming dalawa. Lubos na gumagalang, Tess Madrigal. Maraming salamat sa iyo, Tessa, sa tiwala at tapang mong ibahagi ang iyong kwento. Hindi madali na aminin na naging parausan ka. At hindi madali ang kumalas sa isang sitwasyon na alam mong mali pero kailangan mo noon dahil sa hirap ng buhay. Pero ang pinakamahalaga, pinili mong bumangon. At hindi lahat nagkakaroon ng tapang na gawin yan. Tessa, tama ang ginawa mong lumayo. Hindi porket may pera ang tao ay karapatan na niyang kontrolin ang buhay mo. Hindi ka pag-aari. At lalong hindi ka dapat saktan o manipulahin kapalit ng tulong. At gusto ko ring sabihin ito, hindi ka masamang tao dahil nagkamali ka. Tao ka lang at may pagkakataon kang magsimula ulit tulad ng ginawa mo. Pero sa totoo lang, ibang klase din si Jones. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil natuto siya. At lalo na si Percy, bihira ang batang may ganung pangunawa at puso. Hindi man ideal ang simula, pero kung ang pagmamahalan niyo ngayon ay malinis, tapat at walang tinatapakang tao, minsan ang mga kwento talagang may pagkakataong magtapos sa tamang paraan. Ang importante, Tessa, ay hindi mo na nakalimutan ang sarili mo. Pinili mo ang dignidad mo. At ngayon, kung ano man ang meron sa inyo ni Jones, pagmamahal, hindi bayaran. Ngayon mga kapantasya, kayo naman. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Tessa, lalayo ba kayo? Tatanggapin niyo rin ba si Jones kung babalik siya ng may respeto at malasakit? Tama ba na bigyan sila ng pangalawang pagkakataon? I-comment niyo lang sa baba ang inyong masasabi at payo at sama-sama nating gabayan si Tessa. Ako si Miss May at hanggang sa susunod, ingat lagi mga kapantasya!